ang 10 dalaga. No? Siguro po ay dito rin natin kinuha yung ating mga abay. No? Ito ay matandang kultura sa tinatawag nating Middle East. No? Pero ang talagang tawag ngayon ay Near East. Kapag tinagalog mo yung Near East, no? Malapit na ilaga. No? So, ang Middle East, no? Sa ngayon po sa history, yan ay ibinigay ng, kasi hindi naman yun ang pinaka-middle, ano? Ng East. No? Depende kung nasaan ka. Kaya tinawag ng Middle East yun. No? Yun ay middle para sa mga British. No? Kasi noong mas nauna ang mga British doon kaya sa Amerikano. Pero kapag nakita natin na gitnang silaman, yung din ibig sabihin natin ay malapit na silaman. No? Gamitin na natin yung malapit na silaman, Near East. No? Ay bahagi ng kanilang kultura. Ito ay kung tawagin natin na hindi po mismo yung kasal. Ano? Yung tinatawag nating betrothal. Ano? So ito kung inyong maalala rin, ano? Yung kay San Jose at sa mahal na Virgen Maria, ano? Ipinahayag natin nakatakdang ikasal, ano? Yung betrothal. Ano? Bahagi yun. Ano? Yun ay preliminary. Yung tawag ngayon sa makabagong panahon ay engagement. So bahagi ho sa mga ilang mga dito sa Pilipinas, yung mga mayayaman na may gumagamit ng mga nabanggit ng mga pagkilos. Anyway, ito yung nakita ko natin, naghihintay sila gabi. So, kaya magtaka kayo, may kasal ba sa gabi? Kasi, bakit ginabi? Nag-uusap na yung pamilya ng lalaki at ng babae. Sa atin, ito yung tinatawag nating pamanikan. Kaya, maaaring umabot ng matagal. Kaya dito sa Ebanghelyo, ano nakita natin? Nakatulog. Pareho silang nakatulog. Kasi nga, matagal yung pag-uusap. Kaya naman, ang problema ay ang mga hangal walang extra oil na dala. Naubos na yung dala nila sa kanilang lampara. Kung inyong mapapansin kasi yung mga lampara, hindi naman malalaki yung mga lampara na yan. Yung lagayan ng oil ay limited lang yung time na ibibigay noon. Kaya kinakailangan mayroon kang extra. Siguro, sinasabi na bakit hindi magbigay yung 5 matatalino? Hindi naman sinasabing maging marami tayo kasi ito yung realidad ng espiritualidad. Hindi mo pwedeng ibigay yung yung magsisimba ka pag-araw ng linggo, hindi kaya araw-araw. Pagaman ko minsan sinasabi ng ibang, isama mo na lang ako sa simba mo. Hindi ba pwede yun? Hindi mo ba pwedeng sabihin na, sige, ikumpisal mo na lang ako. Hindi. Ikaw ang pwede, kinakailangan. That is very personal. Ikaw ang kinakailangan kumilos noon. Hindi pwedeng hingin yun. Yung mga gawain natin sa larangan ng pananampalataya, hindi rin pwedeng sabihin mo na, sige, ikaw na lang ang magkawang-gawa para sa akin. Hindi, kinakailangan ikaw mismo magkakawang-gawa. Hindi mo kinakailangan na ikumpara yung kawang-gawa mo sa ibang may kawang-gawa. Ang mahalaga yan ikaw ang magkakawang-gawa. Kaya, may mga bagay na hindi mo pwedeng hiramin. At ito yung realidad ng buhay pananampalataya. Kinakailangan natin tayo mismo ang maghahanda. Kinakailangan natin paghandaan yung ating sarili. At kung tutusin, hindi lang basta paghahanda. May baon. May baon tayo.
Kaya bahagi ho ng paanyaya na ipinamanig ng buong may kapal. Hindi lang pwede yung gumagawa ka ng mabuti, nananalig ka sa Diyos, no? Tumutugon ka sa kanyang panawagan, nakisimba ka pag-araw ng linggo, tinatanggap mo ang mga sakramento mo na dali. Yung tinatawag natin constancy. Ano? Constancy. Maging bahagi ng ating pang-araw-araw na pagkilos. Ano? Na ang nasa isip natin ay alin? Nasa mga gawain na ito ay maaaring ito na ang pinakahuli. No? Kaya gawin na natin yung magagawa natin mabuti ngayon. No? Hindi pwedeng ipagpabukas. No? Kaya ano nangyari dito sa libang hangal? Nahuli sila. Ano? Nahuli sila. Hindi na sila pinabuksan ng pintuan. At anong sabi ng lalaking ikakasal? Hindi ko kayo kilala. Ano? Hindi ko kayo kilala. Ano? Bakit ito? Kasi paanyaya natin na sana makita natin kung tusin yung bahagi na ito. Sabi nga natin ng kanilang kultura na sabi nga ay dapat na maging makuha na mismo. Ganon din yung ating pananampalataya, yung ating pagtugon sa panawagan ng Diyos, ano, ay hindi pwedeng kaalaman lamang. Ano. Kaya din po, no, sana maging bahagi din ng ating pagkilos at ngayon ay kamistahan ni San Agustin, ano, na nakita niya na bago maging huli ang lahat sa tulong din na kanyang ina, ang mahal na Birheng Maria na ipinagdiwang natin kahapon. Ano, sabi ko nga kung may mga nanay lamang na palaging kumapato na nagtitiwala na may pag-ibig para magbago ang kanilang mga anak at ang mga anak na katulad din ni San Agustin na handang makita yung pag-ibig at pagmamalasakit ng mga tao natin na nais na tumahak sa landas ng Panginoon, ay sigurado ko maging katulad din tayo ng 5 matatalino mga dalaga na nakikita natin sa Ebanghelyo. Para sa pagdating ng lalaking ikakasal, tayo ay makakasama niya, makapasok sa kanyang kaharian.